Magandang umaga, grade 6. Kumusta kayo? Okay, sisimulan natin ang ating talakayan na nakaka-excite at nakakamangha at nakakalungkot sa nangyari sa mga naunang mga Pilipino at nakipaglaban na inaakala nila sa pagdating ng mga Amerikano ay na magiging maganda na kanilang pamumuhay. Ang paksa ng ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa digmaang Pilipino at Amerikano. Noong nakaraan, ang tinalakay natin ay ang paghihimasok ng mga Amerikano sa ating bansa. Kaya sila di ba pumasok noon dahil po ng himasok o pumunta sa ating bansa ay dahil nga po gusto nilang mapalis ang mga Espanyol. Dahil ang alam nila, ang Espanyol ang sumakop sa atin ng 300 years or 333 years daw. Sumakop ang nagtagal ang mga Espanyol sa ating bansa. Salamat natin. Ito po ang timeline. Ang timeline, ibig sabihin, ang pagkakasunod ng pangyayari na iginalaw o ginawa or ang hakbang ng mga Amerikano. Okay, Abril 1898, idineklara ng Estados Unidos ang digmaan laban sa Espanya. Bakit kanyo? Kasi nga daw po, pinasabog daw ng mga Espanyol ang kanilang base, ang USS Marine. Next, Mayo 1 o Mayo 1, 1898, naganap daw po ang makasaysayang labanan sa Manila Bay. Diniscuss ko na kung ano yung Manila Bay. Yun yung dagat na makikita natin dito sa lugar natin sa may bandang think Pasay or more on Quezon, iba sa ganun banda. Next, kalimutan ko na naman pakita ng picture sa inyo, pero next time pag nag-meet tayo by Monday, papakita ko yung picture ng Manila Bay. Agosto 13, 1898, naganap ang Mock Battle of Manila, sumuko ang mga kawal ng Kastila sa mga Amerikano. Kasi nga po, hindi na po mas marami po upgraded or mas updated yung mga gamit ng mga sandata ng Amerikano kaysa sa mga Espanyol. Yes, meron naman silang gamit ng mga Espanyol, pero mas maganda daw or mas marami ang mga kawal or mga sundalo ang mga Amerikano sa mga Kastila. Sumunod is Disyembre 10, yan, 1898, ano po nangyari? Nilagdaan ng United States at Espanya ang kasunduan sa Paris na formal na inilipat sa Amerika ang pananakop ng Pilipinas. Yan, nagkasundo yung dalawa ha. Nagkasundo ang dalawang gahaman sa lugar natin. Dalawang may mga objectives o mga layunin sa ating lugar. Next, Enero 23, 1899, pinasayaan ang unang republika ng Pilipinas sa Malolos, Bulacan. Hindi ito ikinala ng mga Amerikan. Siyempre naman, kahit na magdeklara tayo o mga Pilipino ng unang republika at sinong namuno doon, siyempre, di ba binanggit ko nung karang discussion na si Emilio Aguinaldo, pero hindi daw po legit, hindi na-accept ng Amerikano. Siyempre naman no, ako sumakop sa lugar natin. Alam naman na hindi ako mamuno, kaya nga ako sinakop ang ating bansa. Sinakop ko ang inyong bansa. Siyempre, para ako ang mamuno, ako ang sundin nyo. Hindi yung kapwa Pilipino ang sundin nyo. Ganun po ang nangyari. Pero, tuwing Enero 23, every year yan, Malolos Congress is holiday. Next, sa sunod,
Binaril at napatay ng isang Amerikano sundalo ang isang kawalang Pilipino at ito ang simula ng digmaang Pilipino at ng Amerikano. Yes, 'di ba si ano yan, Nebraska, yung diniscuss ko nakaraan, yung inabangan niya sa Calle Sosiego, yung Pilipino, pagpunta pa lang, paglakad pa lang, pagpasok pa lang sa Calle Sosiego, ay yung binaril niya. Ibig sabihin, hudyat na lang digmaan ng mga Pilipino at ng Amerikano. Kita? Next, no, kay Bonifacio, pagpunit ng sedula, ayun ang hudyat naman niya ang paghihimagsikan niya sa mga Kastila at sa mga Espanyol. Dito naman sa panahon ng Amerikano, ang pagputok ng isang Amerikano sa Pilipino, pagpasok pa lang sa isang kalye, pagtama pa lang, pinaptukan nila, ibig sabihin na po, yun na po ang simula ng kanilang digmaan. Marso 31, 1879, bumagsak sa kamay ng mga Amerikano ang Malolos. Yes. Inilipat ni Aguinaldo ang kabisera na sa San Fernando, Pampanga. Ito yung sinabi ko sa inyo na tumakas siya sa Bulacan patungo sa ibang lugar. Ito na nga, kasama niya yung mga kabinete niya sa pamahalaan niya. Kasi nga, hindi niya kaya yung pwersa ng Amerikano. Kasi nga, sa panahon ng mga Kastila at ng mga Kastila at Espanyol, sikat siya doon. Kasi nga, kabatak niya yung mga mga kakampi niya yung mga Espanyol noon. Yan. Pero sa time ng Amerikano, nagkasundo nga si ang United States at ng Espanya. Ngayon, ang kasunduan nila doon na hahayaan ng mga Espanya na manakop or gumalaw sa atin or manghimasok sa ating bansa. Kaya, yung sa panahon na yan, si Aguinaldo, wala siyang kapangyarihan. Kaya yung tinayo niyang Republika ng Pilipinas sa Malolos na siya ang itinanghal na maging unang maging pangulo is naging useless or hindi naging legit dahil nga sa mga Amerikano. Next, 1923, nahuli si General Aguinaldo sa Palanan, Isabela. Abril 16, 1902, sumuko sa mga Amerikano si General Miguel Malvar sa Lipa, Batangas. Siyempre nga, hindi na nga kaya. Kasi nga, sa bawat lugar po niyan, sa bawat lugar po ng Pilipinas, marami mga katipunero. Nagkalat po sila. Yun yung mga katipunero ni Aguinaldo. Nagkalat yan. Kaya sila sumusuko kasi nga, hindi naman sila sama-sama sa isang lugar. Meron lang isang tao lang talaga nakatalaga. Halimbawa sa Bulacan, ito si ganito ang mamumuno. Sa Batangas, sa Pampanga, si ganito ang mamumuno. Hindi katulad ng Amerika na nagsama talaga sila. Sama talaga ang buong pwersa talaga sinakop nila ang isang lalawigan. Sumuko si General Simeon Ola sa Ginobatan Albay. Formal na nagwakas ang digmaan laban sa mga Amerikano September 25, 1903. Sunod, digmaan ng Kastila at Amerikano, idineklara ng Estados Unidos ang digmaan laban sa Espanya matapos ang pagsabok ng barkong Maine sa Havana, Cuba Pebrero 15, 1878. Inutusan ni Comendador George Dewey na lusubin ang hukbo ng mga Kastila sa Manila Bay sa pamumuno ni Ediam at Patricio Montojo. Ito ang nagsimula pagkatalo ng mga Kastila. Tingnan nyo, pagkatapos sa Pilipino, pagkatapos sa lugar natin, di ba nagkaroon sila ng kasunduan. Useless ang kasunduan nila kasi nga greedy rin ang mga Amerikano. Gusto nila sila lang ang mamuno. Una nilang ang tinanggal sa pamahalaan natin si Aguinaldo. Meron pang Kastila o Espanyol lang ang natitira dito sa Pilipinas. So, anong gagawin nila? Siyempre,
makikipagdigmaan pa din sila sa mga Espanyol. Yes, makipagdigmaan sila para nga sila ang mamuno sa atin. Mock Battle of Manila. Upang maiwasang kahihiyan, lihim na ipagkasundo ang mga Kastila sa mga Amerikano na magkaroon ng isang kunwaring labanan kung saan susukang Kastila sa mga Amerikano. Diba? Tinan mo? Matagumpay na nasakop ng mga Amerikano ang Tramuros. Yes, di ba napuntahan natin yan nung inyong field trip. At hindi pinayagan na ang mga Pilipino sa nasabing labanan. Mga sundalong Kastila ang sumuko sa mga pwersang Amerikano. Yan yung mga picture. Kasunduan sa Paris. Ito na hindi nisa kanina. Yan. Formal na sinuko ng mga Kastila sa mga Amerikano pamamahala sa Pilipinas, sa Guam at Puerto Rico. Nagbayad ang mga pamamahalang Amerikano sa halagang 20,000 dolyar bilang katibak at kabayaran sa mga nasirang ari-arian ng mga Espanya sa mga lugar na sabing lugar. Walang kinatawan ang mga Pilipino sa sabing kasunduan kasi nga gusto nga nilang maging pasunod-sunura ng mga Pilipino noon. Kasabay nito, pinahayag na ni William McKinley ang benevolent assimilation. Yan yung yun yung tawag na kanilang pananakop sa ating bansa. Sunod, unang Republika ng Pilipinas yung Malolos Congress sa Republika ng 1899. Yan si Emilio Aguinaldo. Matapos ideklara ang kalayaan ng Pilipinas noong ikalabing-dalawang Hulyo ng 1978, binalangkas ng mga mambabatas na pamuno ni Felipe Calderon ang saligang batas ng Malolos. Yan na yun. Upang ipagtibayin ang pagpapahayag ng kalayaan noong Enero 23, 1879, pinasaya ng Republika ng Pilipinas sa simbahan ng Baraswain sa Malolos, Bulacan. Hindi ito ikinilala ng mga Amerikano. Totoo naman. Ayaw nga kasi. Kasi nga sinakop na nga tayo. So, ibig sabihin, pag sinakop ng Amerikano tayo, walang ibang pwedeng mamahala kundi ang Amerikano lang. Kahit magtayo pa tayo ng maraming beses na pamahalaan, ang mga Pilipino wala pa rin yung saysay. Hindi pa rin kikilalanin yan. Gusto ng mga Amerikano sila ang kilalanin na mamuno sa ating bansa. Simula ng digmaan, yan nga yung diniscuss ko kanina, yan nga si William Grayson. Yun yung sa Sosiego Street, Santa Mesa, yun yung pagputok niya ng baril sa isang Pilipino ng hudyat ng digmaan ng mga Amerikano at ng Pilipino. Sunod-sunod lang nilusob ng mga pwersang Amerikano ang mga bayan sa Pilipinas. Pagkatalo ng pwersa ng Pilipino, ayan si Marcelo Del Pilar, si Antonio Luna. Sila yan mga yan. Pagkatalo ng pwersang Pilipino, ayan na nga, lumaganap ang labanan sa iba't ibang panig ng bansa na pinanunuan ni General Antonio Luna. Paglusob sa Maynila, ngunit natalo sila ng mga Amerikano. Bumagsak sa kamay ng mga Amerikano ang Malolos noong Marso 31, 1879. Inilipat ni Aguinaldo ang kabisera sa San Fernando, Pampanga. Ang kabisera pala ng Bulacan noon ay ang Pampanga. Yan. Kasi ang Malolos is kabisera ng Bulacan. Pero yung natalo siya, inilipat niya sa Pampanga. Kaya pala medyo malapit pala ang Pampanga at ang Malolos. Sunod-sunod din ang sumuko na huli ng mga Amerikano ang mga pinuno ng mga pwersang Pilipino. Pagkahuli kay Aguinaldo, ito na nga, pinamunuan ni General Frederick Funston ang planong pagbitag kay General Aguinaldo sa tulong ng mga kawal ng taga-Macabebe or Macabebe Scouts. Matagumpay nakapasok sa kampo ng mga Pilipino sa Palanan, Isabela at dito nahuli si Aguinaldo. Matapos madakip, dinala siya sa Maynila at dito pinanumpa ng katapatan sa pamamahala ng Amerika. Pagwakas ng digmaan, magwakas ang unang republika
sa pagkakadakip kay Aguinaldo. Siyempre siya na naman pinuno sa atin noon, ngunit pinagpatuloy pa rin ng mga nalalabing pinuno ang laban para sa kalayaan. Huling sumuko sa mga Amerikano si General Simeon Ola. Noong September 25, 1903, sa Ginobatan, Albay, dito formal na nagwakas ang digmaan laban sa mga Amerikano. Wala na. Panalo na ang Amerikano. Lahat po ng mga revolusyonaryo sa bawat lalawigan ay nasakop po ng mga Amerikano. Yan, lahat po ng lalawigan na lalawigan sa sinag ng araw, ng 8 sinag ng araw ng ating watawat. Diba, diniscuss ko yon kung ano yung mga lalawigan ng sinag ng araw sa ating watawat. Yan po. Lahat po yan is nalusob o nasakop ng mga Amerikano. Hindi lang ang 8 lalawigan na yan, buong Pilipinas ng buong lalawigan po ng Pilipinas. Yes, kaya nga po marami pong nangyari, marami pong industriya at infrastruktura ang naiambag din at napabuti din ng mga Amerikano na hanggang sa ngayon ay ating napapakinabangan. Hindi lang po pagpapahirap, meron din pong mabuting gawi o mabuting pananakop ng mga Amerikano. Yun lamang po, grade 6 ang ating talakayan. Sana naintindihan at nakadagdag ng impormasyon ang ating paksa ngayong araw. Muli, ito pong part 1, meron pong part 2, ang pananakop ng mga Amerikano or ano po ang kanilang naiambag sa pananatili nila dito ngayon dito sa ating bansa. Muli, ako po ay nagpapaalam sa inyo at marami pong salamat. Maraming salamat, grade 6.